Magandang umaga, ako nga pala si Mary Joy P. Iramis galing sa BSI Filipino 3B. At sa araw na ito, aking ipakilala o ipakita sa inyo ang mga kulturang Pilipino, mga paniniwala, tradisyon, kaugalian at mga kultura. Kaya simulan na natin. At dahil ilang araw na lang ay Pasko na, syempre di na tayo lalayo. Una, ang simbang gabi. Ang simbang gabi ay isang kinakaugaliang pagdarao sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan. Tinatawag din itong Misa de Gallo. Itinuturing ng mga Pilipinong Katoliko ang simbang gabi na paghanda sa kapanganakan ni Hesukristo. May paniniwala ang mga Pilipino na kapag nakompleto mo ang 9 na araw ng simbang gabi ay matutupad ang iyong kahilingan. Pangalawa, pagmano. Ito bilang Pilipino, hindi lang sa Katoliko ito ginagawa, kundi isa natin itong tradisyon na ginagawa ng lahat ng mga Pilipino. Nagmamano tayo sa ating magulang pagdating sa bahay bilang pagbibigay respeto. Pangatlo, paglalagay ng siko sa pagkainan ay bawal dahil ito ay nagpapakita ng kawalang respeto sa pagkain at ito din ay malas. Pang-apat, kaming magkapamilya ay nakasanayan na namin o ito na ang aming gawain na kumain ng sabay-sabay upang ganahan kumain lalo na pag may event o okasyon dahil nakakawalang gana kumain kapag ikaw lang ang nag-iisa. At ang panglima, nakaugalian na namin o ito na ang aming tradisyon na bago umalis ng bahay para gumala o kahit di gumala ay pagkagising pa lang ay maglinis na ng bahay dahil para kung may dadating na bisita ay di maabutan ang bahay na madumi at walang masabi. At ang pang-anim, paniniwala namin na magluto ng sobra kaysa kulang dahil kung ito ay kulang ay malas dahil sunod-sunod na ang pagkakulang nito. Pang-pito, bawal kumanta habang nagluluto sa harap ng kalan dahil makapag-asawa ka ng sobrang tanda. At ang pangwalo ay pag may handaan sa bahay o salo-salo ay naglalagay kami ng asin sa ilalim ng mesa na pinapaniwalaan namin para di mabilis maubos ang handa. Kumbaga para mabilis lang mabusog ang mga bisita. At ang pang-siyam ay kapag birthday mo o kaarawan mo ay di pwede gumala dahil ikaw ay lapitin ng disgrasya. Ang pang-sampu ay kapag nakita mo ang iyong pusa na kumakamot sa kanyang ulo, ibig sabihin ay may pera na dadating sa iyo. At ang pang-11 ay kapag nabunot ang ngipin mo o nagputol ka ng buhok, ay ito ay ilalagay sa puno ng saging kung saan may tubig para ito ay mabilis tumubo. At ang pang-12 ay bawal magtapon ng damit kung ito ay maayos pa dahil malas. Kung ito ay punit-punit na at di na magamit, ito ay gawing basahan kaysa itapon. At ang pang-13 ay bawal o huwag ipadaan ang pera sa bintana dahil pinapaniwalaang tatakbo ang pera palayo sa iyo. At ang pang-14, sa tuwing tayo ay magreregalo o magpapasalubong ng wallet o kaya ay bag, tiyakin na mayroon itong laman kahit piso para maging swerte o di kaya para di palagi maubusan ng pera ang pinagregaluhan mo ng wallet. At ang pang-15 ay pagputol ng kuko. Alam ko na lahat ng Pilipino na alam ang paniniwala na ito. Bawal magputol ng kuko dahil sa paniniwala na pag magputol ng kuko sa gabi ay may mamatay sa isa kapamilya mo o kamag-anak. 16. Bawal magwalis pag gabi. Sinasabi ng nakakatanda na bawal magwalis kapag gabi dahil winawalis o pinapalabas mo raw ang grasya sa inyong tahanan. Tinataboy ang swerte. Kung maari, kung magwalis ay ang basura ay itabi sa gilid at kinabukasan na ito itapon. 17. Hindi maganda sa bahay yung magkaharap ang pinto sa bintana, bintana sa bintana, pinto sa pinto dahil malas daw iyon.
wala ka daw maiipon na pera dahil imbis na papasok yung grasya ay ito ay lalabas. At ang pang-18 ay huwag matulog na nakaharap ang paa sa pinto dahil ganun daw ang pwesto ng patay pag pinapasok o nilalabas ng pinto at ito daw ay malas. At ang pang-19 ay bawal mag-uwi ng pagkain galing sa patay dahil ikaw ay maaring sundan nito. At ang pang-20 ay pag galing sa patay ay kailangan tumapak ng abo upang maalis ang kaluluwa ng patay na sumusunod sa iyo pauwi. At ang pang-21, masamang ningangat-ngat o teeth grinding ang ngipin sa gabi habang natutulog dahil pinapahiwatig nito na nanunlo ka o nagwi-wish ka na mamatay ang kamag-anak mo. At ang pang-22 ay sukob na kung saan ito ay pagpapakasal ng dalawang magkapatid na sabay. Ito ay bawal at malas dahil may isa daw sa magkakapatid ang mamalasin dahil magkakaroon ng kompetensya o pag-aagawan ng swerte. Malamang daw sa paglaon ay maghiwalay ang isa. At ang pang-23, bawal magkita ang magkasintahan bago ang araw ng kasal o lalo na ilang oras bago ang mismong seremonya. Dahil parang dinadaya daw ang pagsilip sa kinabukasan ng mag-asawa kaya iiwas ang swerte. At ang pang-24 ay bawal sukatin ang wedding gown dahil ito ay pinapaniwalaan na hindi matutuloy ang kasal.